sinusubok. Tama yun, sapagkat hambing sa ginto, para ito'y tumatag, tumibay, dinadarang sa apoy. Subalit, habang nakadarang sa apoy, hindi binibitawan ng may hawak ng inggaste para hindi siya matunaw na mawasak lamang. Tamang sinusubok naman, subalit doon mo makikita kung paano ang pagkilos ng Diyos na habang nilalapitan mo siya, na nandun ka sa apoy ng pagtitiis, sa dalisay na paglilinis niya sa'yo, sa pagtitibay niya sa'yo, doon mo makikita naman kung paano siya kumilos sa buhay mo. Maaring ang dinanas ko, hindi pa ninyo dinanas. Subalit hindi ko sasabihin magaling ako sa inyo, matatag ako sa inyo, at banal ako. Kundi lahat tayo ay may pananampalataya. Subalit doon tayo sinusukat kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Ama. Kung hanggang saan ang ating pananalig. Kung babaybayin ko ang mga pinagdaanan ko mula nang ako'y maglingkod, maaring mamangha kayo o magtaka. Bakit kung kailan siya naglingkod, doon niya naranasan yon? Subalit sa lahat ng pinagdaanan ko po na yon, doon ko nakita kung papaano ang Diyos na pinaglilingkuran ko, pinaglilingkuran nating lahat ay buhay. Maaring sa inyong bilang tao, tulad ng pangyayari ngayon, na magkasunod ng linggo, ang aking kapatid at ang aking ina naman ngayon ang nakaburol. Na kapwa sila mahalaga sa buhay ko. Kapwa sila mahal na mahal ko. Kapwa sila nung panahong hindi ako ganito ay walang makapang-aapi. Sapagkat ako kalaban. Walang makasisira sapagkat ako'y lalaban. Subalit, nang masumpungan ko ang Ama, gaano ko man sila kamahal, di ko sila ngayon maipaglalaban para sila'y mabuhay. Kundi, habang sila'y nabubuhay, ginawa ko ang marapat na panalangin para sa kanila. Pinanikluhod ko sila, pinagtika ko. May ginawa akong pagtitibay sa sarili ko na ako lang nakakaalam kung paano ako nag-ayuno, kung paano ko sinakripisyo sila. At sa kabila noon, patuloy ako naglingkod. Walang dahilan para ako'y hindi maglingkod sa kabila ng kanilang dinanas. Una, ang aking kapatid, na sa kabila ng kanyang kalalagayan, doon ko nakita kung paano ang dulog ko sa Ama, di man niya ako pinagbigyan, may ibang ibinigay siya. Ano yon? Ang kapatid ko ay pinagtibay niya, inaliw, pinagalak habang nasa karamdaman siyang buhay ang pagkatao niya. Hindi siya dumaing, hindi siya nangulila, hindi siya nasaktan, hindi siya nagdamdam, at lalong hindi siya nanisi na wala siyang sinabing, ba't naglingkod ako, ba't ginanito ako? Kundi sa tuwing sasabihin mo, lumaban ka, lumalaban ako. Maging isang halimbawa ka, magiging isang halimbawa ako. At wala kang makikita sa bakas ng mukha niya na siya'y galit o dili kaya'y sasabihin, karaming pinagaling sa katawan ko, bakit hindi ako ngayon mapagaling? Ni wala siyang sinambit. Kahit anong kataga na gayon, yun ay biyaya. Nasabi nga kung wala ka sa Panginoon, anong pinakamasakit sa buhay mo? Ang ika'y mawala ng minamahal, ang mamatay na ayaw mong matanggap na ika'y mamamatay, hindi mo matanggap na ika'y mamamatay. Ano pa? Yung hindi ka makagawa, wala kang magawa, gusto mong gumawa, hindi ka makagawa. Dinanas yun ng kapatid ko. Subalit, sa kabila man ng dinanas niyang iyon, ngiti pa rin ang makikita mo. Wala kang maririnig sa kanyang, may Diyos ba? Nasa Diyos ba tayo niyan? Kung kailan ako naglingkod tsaka nagkaganito? Wala.
hanggang sa dumating ang takda na kung magtatanong ako, noong panahong siya'y nasa banig ng karamdaman na bumabangon, naglalakad na nakakalakad bagamat nanlalambot, hiniling ko sa Ama, kung tunay na pinaghaharian mo pa ako at nararapat pa ako maglingkod sa iyo, kung hindi mo man ako pakinggan sa kagalingan ng kapatid ko, magpakita ka naman ng himala, hiwaga sa mga tao. Na yung paglilingkod ko'y matuwa, maaliw ako, may gawin kang ako instrumento na sila'y makinabang sa instant healing na makikita ko. Kaya kapag may instant healing, walang kamalayan tao nagsusumigaw ang puso ko sa galak at pagpupuri sapagkat alam ko narinig niya ako. Subalit bakit yung dulog ko sa kapatid ko'y hindi niya ako pinagbigyan? Bakit yung pares kaming dumudulog, hindi niya kami pinagbigyan? Bakit maging ang inda ko kasamang dumudulog, hindi siya pinagbigyan? Ibig sabihin, katulad ng panalangin, may nakabubutit, makabubuti, na agad pagdaka binibigay, subalit may mabutit makabubuti, hindi ka pagbibigyan. Para sa iyo yun. Sapagkat ang plano ng Ama ay di plano ng tao, at ang kalooban niya ay di kalooban ng tao, subalit kailangan mong damin ang kalooban niya nang hindi ka masaktan. Ang gusto niya ay hindi ginugusto ng tao, subalit kung yun ang gugustuhin, walang magkakasala, maninimdim, masasaktan, at malulumbay. Ano nga ba ang idinulot? Masakit, mahirap, sapagkat mahal mo sila, di mo na makikita, tapos na. Ngunit kapag nasama ka, sabing maliwanag, tinapos na at may hangganan. Ibinigay ng wakas na yaon ang patotoo, sino ka man, lingkod ka man, hindi ka lingkod, di mo alam yung oras at araw ng kamatayan mo. Kaya sa bawat araw, dapat handa ka, dapat binibigay mo ang buhay mo sa Ama, sinusuko mo sa Kanya, hindi kalahati o hanggang lieg o hanggang tuhod, kundi buo. Upang kapag binigay niya na yung takdang yon, buo mong isusuko ang sarili mo, ladlad ang kamay mo, diretso ang tingin mo, sa Kanya ka tititig, hindi sa tao. Hanggang sa dumating ang takdang iyon. At habang siya ay nakaburol, dumating ang pagsubok na isa pa. Nag-collapse ang aming magulang na hinabol. Ginawa ng first aid na kung ano yung tinurong talino na mula sa Diyos ng katotohanan, kung ano yung nagagawa sa tao, subalit sila'y nabuhay. At magpahanggang ngayon, sa mga ginanoong ginawa, ay nakikinabang pa silang buhay. Subalit bakit ang inda ko ay pagkatapos na mabigyan ng first aid na gano'n at balik ang buhay niya, ang ulirat niya, pinatakbo ko sa hospital at nang dahil bilang tao, puyat, pagod, nakadama ako ng parang kaiba sa katawan ko. Subalit nandun pa rin yung tapang at lakas ng loob na hindi ako pababayaan ng Ama at talinong hindi ka nasasama. Na kung sa dating buhay mo, hindi mo na alam ang gagawin mo, tarantan-taranta, doon sa emosyonal mong pagkatao, kailangan kasama ka ng ina mo. Subalit nandun ang espiritu para sabihin, anak, matulog ka, magpahinga ka, at pabayaan mo na siya sa kanila. Kung kalooban mo po na ako'y makapagpahinga, pahimbingin mo ang tulog ko. At umalis na sila. Nang sabi sa magulang ko na ayaw niya, na pilit binitbit, nang sinabi sa kanya'y, babalik din kita. Ngayon lang, bukas lalabas ka na. Sige, pumayag. Subalit ang katotohanan, doon sa monitoring, talagang halos magpa-flat na sapagkat inatake sa puso, pero hindi cardiac arrest. Pinupuri ko ang Ama sapagkat ibinigay niya yung takdang maialis mo ng kapatid ko bago siya ay eto naman. Maring sabihin ng tao, kawawa naman sila. Magkasunod. Kasakit naman nun. Parang hindi kaya. Oo, opo.
Dahil bilang tao, sadyang mahirap, masakit, at napakasakit, napakahirap. Subalit dahil sa Diyos, walang masakit, walang mahirap, dahil sinabi niya, ako ang kaginhawahan, ako ang kalunasan at ganap na kagalingan ng kaluluwa at katawan. Ako rin ang kapayapaan at ako rin ang kasiyahan. Kung magkagayon at ako'y sumasa inyo, anong inyong paninindiman? Samantalang ako'y inyong buhay at ako ang nag-alay ng buhay. Kaya, ano gagawin mo? Mananahimik ka. Patuloy ka pa rin dumudulog. Patuloy ka pa rin mananalangin. Hindi panalangin napakarami, kundi panalangin taimtim at buong-buong galak mong nilalagak ang iyong sarili. Nang manghihingi ka ng tawad kung may pagkukulang ka sa Kanya, na manghihingi ka ng kapatawaran kung nagkakamali ka, manghihingi ka kung may kalabisan ka, at kung anong kahinaan mo'y hihilingin mo upang palakasin ka. Yaon lahat ay ginawa sa pamamagitan ng Espiritu ng pagtuturo at ng karunungang binahagi. Subalit ayaw niya, anong magagawa mo? At tinuran, ihanda ang sarili, may takda ang buhay, kaya't anong ginawa ko? Pagkatapos ng mulat ng mata ko, pagkagising ko, tumungo ako sa Kanya at dinalaw ko siya at kinausap ko at sinabi niya, umuwi na tayo. Hindi, maiwan ka. Ano ang dahilan ko? Sapagkat hindi ko siya maasikaso kung ako ay naririto. At kung siya naman ay aasikasuhin ko, paano yung kapatid ko? Paano yung mga tao na nakikiramay, nakikisa, nakikisalamuha sa amin para magpadama ng pagmamahal? May maglilingkod sa iyong iba at ang Diyos kasama mo. Kaya sabi ko, sige, wanang kita ha. Pag binantayan kita, paano naman ka ako yung kapatid ko? Sige. Nagkwento pa siya na sabi niya, malaban naman ako. Nagpapakatapang naman ako. Nananalangin ako sa Ama. Pero, ganyan lang, hindi siya tutuloy. Alam ko na ibig sabihin, masakit talaga. Dahil ina siya, anak ang nawala sa kanya. At sa kanyang kalalagayan na taas baba ang kanyang presyo, na hindi talaga tumataas na normal, hanggang sa 100 lang ang pinakamataas, over 70. 90, 80, 80, 70, 90, 60, 60, 50. Nandun pa rin yung nakakapagsalita siyang nananalangin siya. Nagchat-chapleteka ako, hawak ang rosaryo at nagpupuri. Ilan kaya ang mga pasyenteng gayon? Ilan kaya ang taong gayon? Na sa kalalagayan nila'y nandun pa rin yung panalangin, nakapikit at di mo kinakausap dahil alam mong nagdadasal. Nakagising, ngunit hindi natutulog, nananalangin. Mga minamahal, salamat sa Ama. Totoong totoo kung wala siya sa aking buhay, sa aming pamilya. Baka gupo kami lahat dahil sa emotion, dahil sa damdaming tao, dahil sa pag-iisip tao. Ba't pinangyari ito? Bakit may Diyos ba? Anong kasalanan ko? Ano pang kulang ko? Yan ang tanong mo bilang tao. Subalit salamat sa Ama, walang-wala. Dahil alam mo, hindi mangyayari kundi niya kalooban, hindi magaganap kundi patakda, sapagkat sinabi niya sa kanya ang buhay. Ngayon, umuwi muli ako at binantayan ang kapatid ko hanggang sa dumatalang takda ng siya'y ililibing. Kinabukasan, habang nag-aayos para maghanda sa oras ng paghatid, tumawag ang anak ko, ang manugang ko, dahil silang nakabantay. Iniwan yung dalawang mag-asawa, palitan sila ng anak ko kasi walang ibang magbabantay. Ang mga pamangking ko wala.
ang anak ng pamangkin ko, ng kapatid ko, hindi pwede. Sino magbabantay? Ilan lang kami mga pamangkin ko, mga apo niya na malalaki, may isip, matatanda. May mga apo siyang maliliit, pwede bang magbantay yon? At ang malalaki naman na anak ng kapatid kong isa, wala sila. Hindi ka magdaramdam, hindi ka magtatampot, hindi ka maghahanap sapagkat wala sila. Sa madaling salita, tumawag siya na, "Ma, ano man ang nangyayari, sabihin niyo sa Panginoon, palakasin ang loob niyo. At ako'y huwag niyo na munang ibalisa. Gusto kong ibigay ang sarili ko sa kapatid ko. Maghintay lang kayo, hindi patakda. Manalangin kayo, hindi patakda. Tatapusin ko muna itong para sa kapatid ko. Sa bilang tao, hindi ko kaya. Baka mag-collapse na ako. Subalit salamat sa Ama, napatotohanan niyang muli sa kanyang lakas, sa kanyang tibay, sa kanyang kapayapaan, at sa kanyang buhay. Na kaya nakapaglakad pa ako mula dito hanggang doon sa himlayan ng hantungan. At pagkatapos na iayos ko pa, nakapag-ayos pa ang iniwanan para sa marapat ayusin ng pamilya ng kapatid ko. At saka na ako tumakbo doon na sabi ko, nakaramdam ako ng gutom, daan muna tayo ako sa kain muna ako. Pero nagbago isip ko, sabi ko, doon ko nakakainin. At nang dumating ako, punong-puno sila nang sabi ng mga nurse, magbawas po kayo, bawal sa pasyente ang ano magagawa mo, gusto lahat magputungo ng mga anak at apo. Pinalabas ang mga apo at kinausap ko siya. Bakit? Sabi niya sa akin, ewan ko ba, nag-chaplet kami ng tatang mo, yung kapatid niyang nag-iisang buhay. Pagkatapos nagpuri kami, kumanta kami nung salamat sa iyo at saka yung alam kong may magagawa ang Diyos. At kala ko kaya ko na. Nagmagaling kasi ko dun sa apo ko. Bumangon ako, punta akong CR. Sabi niya, pupunta akong CR dapat. Di ko pala kaya na nanlata ako. Sabi niya, wag ka na kasi kakong mayabang. Hintayin mo yung alalay. Hanggang sa, ba't ganun? Haplusin mo nga ang lalamunan ko kasi nawawala Ano ka ako nawawala, kalakas ng boses mo. Sabi ko, sige ka ako, pahinga ka muna. Magpahinga ka, matulog ka kasi. Hanggang sa, kinausap ko po yung anak ko. Lumabas kami ng kwarto. Sinabi ko, ganyan. Tinawag ko sa kapatid kong bunso, nag-usap-usap kami, ganito. Sapagkat may nadadama, pinagbabatid, pinararamdam. At yung kapatid niya, sinabi ko, umuwi ka na, sige ka ako, pahinga ka. Ganon po. Hanggang sa sinapit na ng mag-aalas 11 ng gabi na kami umuwi, nasabi ko, alis ako ha, para matulog naman ako, magpahinga. Wag mo akong alalahanin. Sabi niya, kaduwag mo naman, bakit ka ako ganyan ka? Isa lang yung kapatid ko, marami pa kami. Sige ka ako ha. Kinis ko. Tapos, sige, relax ka lang ha. Nandyan yung mga apo mo. Sila magbabantay. Pauwiin ko muna kako yung apo mong isa nang sa gayon kako ay makatulog naman at may interview bukas yung asawa. Sabi ko. Sabi niya, eksakto na pagdating ko dito na ang anak ko naman may message na bakit hindi siya sinasagot, bakit ganito. Tinawagan ko, pinagalitan ko, kunwari galit, nang sabi ko, alam mo na may pangyayari ng tita mo, sinabi ko na sa'yo, pinagtapat na ganito. Kaya wala kang dapat hanapin. Opo.
Siyempre po, gano'n po kasakit yung ganito, 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 ganito. Walang masakit. Anong masakit? Di ba ginusto mo mag-abroad? Hindi ko sinabing mag-abroad ka. Pinilit mo mag-abroad ka. Ihanda mo sarili mo. Anong masakit? Alin ka ako masakit? Ang nakikita kitang ganyan, na walang kapatid ko? O ikay naririto? O, alin ka ako masakit? Sige, opo. Huwag ka akong ganyan. Ginawa ko halimbawa, kunwari, yung mga pamangking ko, tingnan mo nga sila kako, tanggap na. Ganito, ganito. Alam mo, may tutulong mo sa akin? Makita kitang masigla, makita kitang masaya. Paano ko sasabihin? Bakit tinatanong ko po si Inda? Hindi po sila nagsasalita. Ano po ba nangyayari kay Inda? Ganito, ganito. Ganon. Gusto mong mangyari. Ipaalam ko. Handa ka ba kako? Inihahanda na kita sapagkat ano man ang mangyari, ako alalahanin mo, buhay pa ako. May katawan ako, maaring malumbay, maaring masaktan, maaring mahirapan. Gusto mo ako mabuhay? Opo. Kung gusto mo, magsaya ka. Sige. Matulog ka. Magpahinga ka. Subalit, hindi po sa makatulog yung magdamag na yon. Kaya walang patidang tawag sa ate. Yung ate naman, hindi niya alam kung paano niyan sasabihin. Padala daw ng picture. Padala ng picture. Dahil bakit po? Dahil iidlip ko lang, nasabi ko sa Panginoon, payapain mo naman ako, panatagin mo isip ko at damdamin ko, paidlipin mo ko. Pinagbigyan naman ako, idlip nga lang. Sapagkat 12:20, tumatawag na dati-dati po, sinasilent ko. Bakit yung araw na yon, yung gabi na yon, di ko na silent? Dahil alam ng Diyos, kailangang hindi ako magtulog. Hanggang sabihin ng anak ko na, wala na. O ano iniiyak mo? Di ba sinabihan na kayo kanina? Ganito, ganito, ganito. Salamat sa Ama. Yan po ang sinasabi ng Ama, na kung wala ako sa Kanya, yung pagkakarinig ko na yung baka, nanginig ako, paano mga anak ko, paano mga kapatid ko, paano mga pamangking ko, paano kami, paano gawain. Pinupuri ko ang Diyos, pinasasalamatan ko siya, pagkarinig ko yaon, hindi kung ano ang ginawa ko, lumuhod ako't nagpuri sa Kanya, sabi ko'y tapos na ang misyon ng Inda ko. Salamat sa iyo, patatagin, patibayin mo kaming mga iniwan niya. Salamat, di sa nahirapan, di mo pinaghirap, at di mo kami pinabayaan. Sapagkat alam mo ang aming kakayahan. Mahirap magsinungaling, mahirap magyabang. Wala kaming ganong kalaking halaga na, alam nyo naman po, nakakagitla ang mga sa ospital. Ano po? Nasabi ko nga, nung araw at oras na yon, hiningi ko ng patawad sa Panginoon na hindi ko maipaglaban kung anong bahagi niya sa akin. Sapagkat ayaw kong magmagaling, tulad nga ng tanong, dinala niyo po siya dito. Ano pong gagawin namin kung di niyo pahintulutan kung anong gagawin namin? O sulong ka ako, sige. Gawin niyo kung anong gusto niyo, subalit nakakawa ka ako siya, ayaw niya ka ako nasasaktan, ayaw niya ka akong nagpapakuha ng dugo. Sige ka ako, para matrace niyo, ngunit eto lang papaliwanag ko, ganito, ganito, ganito. Hindi po ako pwedeng magmagaling, kaya nanahimik. Ano po? Sinunod sila, salamat sa Diyos. Dahil siya pa rin ang mananaig ng sinabi kong, maghari ang kalooban mo, kagustuhan mong matupad, wag ng tao. Sapagkat kung sa iyo ang ina ko, siya ay palakasin mo na hindi na siya masasaktan at walang masasaktang balat at katawan. Kundi kung sa amin naman, yun nga ang gagawin, at kung hindi, wag na siyang masaktan, mahirapan. Pasubali ko sa iyo'y ganito, ganito. Yun na nga po. Ano po ba ang ibig ko sabihin? May Diyos pong buhay. May Diyos na nakikinig. Bakit po? Sa pangyayari lang po na ang kanilang bangkay na yan dito nakaburol isang buhay na patotoo pong buhay ang Espiritu Bakit po? Sapagkat bilang nga po kuntsing, kahit ito'y dako ko, kahit ito'y sa aming bakuran, hindi po ito pag-aari ko, kailangan nakasangguni ako sa mga alagad ko at mga kasamahan kong nangangasiwa dito.
kahit na ito'y pag-aari ng Diyos. Ayaw ko magmalabis at ayaw ko namang magmagaling na, sa amin ito, bakit, ano bang pakialam ninyo? Hindi po ako ganun eh. Kailangan, kahit na ito'y poder mo at pundasyon ng Ama, sanggunian kayong mga nangangasiwa. Kaya ang sabi ko, Nanay, doon na lang po sa amin. Ay, hindi po. Doon po muli. O kaya dito sa altar. Papayag ako doon muli pero hindi sa altar. Sapagkat kahit po naroroon siya, maari ako makapaglingkod kung may daratal na tao. Sapagkat hindi masasayang at mababawasan ang araw para sa kanya. Ibig sabihin, buhay ang Diyos. Bakit po? Sapagkat dito ko sadyang gusto upang makapagpahinga ako ng maayos kung nandito siya. Kung nasa loob po ng bahay namin, pwede bang walang papasok na tao? At paano siya hahandugan ng panalangin na maayos? Pupunta po ba sila dito sa dambana at dito mananalangin nandun ang patay? Hindi po. Kaya ang sabi ko, manguna ka, maghari ka, kalooban mo pa rin ang magmuna at maghari. Buhay po ba ang Diyos? Katulad din po doon sa pangyayari sa kapatid ko na silang nagdesisyon. Dahil alam ng Diyos kung anong kalooban at kagustuhan mo para sa kabubuti ng mga mahal mo sa buhay. Ibibigay niya. Kaya wag niyo pong alalahanin yung sasabihin niyo, kawawa naman ang anak ko pag namatay ako. Kawawa naman yung asawa ko pag nawala ako. Kawawa. Ano pong kawawa? Tulad ng pangyayari sa kapatid ko, hindi po kawawa ang mga kapatid niya. Hindi po kawawa ang kanyang mga anak. Bakit po? Inareglo, inayos ng Diyos ang lahat. Hindi sila pinahirapan. Hindi sila pinabigatan. At ano po ang salita ng Diyos? Ang bawat hinasik niya na tumubo sa iyo, mag-aanit, magkikinabang ka. Nakinabang po. Pinupuri kong walang hanggan, hindi pa po natatapos na dapat ako'y magpasalamat para sa kanya, may kasunod. Kaya hindi po naganap. Kung ikay nangungulilat, nalulumbay, magagawa mo pa bang mangulilat malumbay sa nakikita mong mga nagmamahal? Sa mga nakikita mong nakikiisa at sa iyo ay nagpahalaga, hindi mo na yun mararamdaman tulad ng pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Na kapag siya ay naramdaman mo sa puso mo, hindi na yung kakulangan mo sa buhay ang mararamdaman mo sapagkat siyang nararamdaman mo sa puso mong taglay. At yun ang dapat matuklasan, masumpungan ng tao. Na kapag ito ang nakita ng tao, nadama ng tao at naramdaman ng tao na buhay siya at kinilala ng tao ang Diyos, huwag niyo sabihin mahirap kayo, sasaya kayo. Huwag niyo sabihin na may sakit kayo, lalakas pa rin kayo. Sapagkat ang pisikal niyong karamdaman ay katawan lang. Ngunit ang kaluluwa niyo kung malakas, masigla at malakas ang espiritu niyo, hindi yun ang nararamdaman niyo, kundi ang nararamdaman niyo ay mismo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, sino ang maniniwala? Samantalang ang tao'y alin ang mahalaga? Pera, bagay, pagkain, lalo na kung matigas ang puso, kung matarik ang ugali, at makalupa, makasanlibutan, makalaman. Walang hangarin kundi bagay, walang hangarin kundi pagkain, walang hangarin kundi salapi. Pero ang kaluluwa niya, hindi niya hinahangad na mahango at mapaligaya. Dapat, para hindi po kayo naninimdim at hindi kayo nasasaktan, lalong hindi kayo nagugulumihanan, tanggapin niyo ang Diyos sa buhay niyo. Bakit? Sapagkat magiging liwanag ka pa rin ng kapwa mo, magiging asin ka pa rin ng kapwa mo, kahit sa kabila ng mga pinagdaraanan mo na kung ninilayan ng tao at mamasdan ka ng tao, sasabihin nila kawawa ka. Subalit alam niyo po ba kung sino ang kawawa na sabantalang nangungusap habang kanina, anak, ituran mo. Sasabihin ng tao, kawawa naman si Apo. Magkasunod, napakasakit na dagok yun. Anak, ibahagi mo ito, ituran mo. Ang kaawa-awa, hindi ikaw, kundi ang mga taong di makakakilala, makakadama sa akin, sapagkat ako ang lakas at tibay.
sapagkat ako ang liwanag at kasiyahan, sapagkat ako ang buhay. Subalit ikaw, hindi ka kawawa, sapagkat hindi kita kinakawawa. Sapagkat ang kaawa-awa, yung naaawa sa sarili niya, wala siyang ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, kung naaawa ka sa sarili mo, may ginagawa ka, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Anong patotoo niya? Katulad ng isang pasyente na lumisan, na hinarap. Kasi po, di ako makatulog, kumakabog po ang dibdib ko. Nagpa-check up na po ako, pinadoktor na po ako, chinek up na po ako, wala po silang makita maging sa puso ko. Paano ka nga anak, hindi magkakaganyan? Nagkaka-nervous breakdown ka na. Halika kakot, kakausapin kita. Magtapat ka lang kung anong sasabihin ko. Patutuhanan mo lang kung hindi totoo. Sinungaling ako. Ngunit dahil sa totoo sasabihin ko, magsabi kang, opo, oo. Ganito, 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 ganito. Opo. Nasaan ang Diyos? Nasa langit po, sasabihin ng tao. Hindi po. Ang Diyos ay nasa langit at nasa lupa. Ang tuntungan ng Diyos ay lupa at ang kaharian niya ay tahanan niya. Kaya kung ang tao ay mananahanay siya, sa puso'y daramin at madarama siya, mananahan siya sa inyong katawan at magiging templo niya ito. Kapag nasa iyo ang Diyos, paano kang kawawa? Kapag nasa iyo ang Diyos, paano kang hahabagan ng kapwa? At paano kang mangungulila? Siya nga nararamdaman mo. Paano kang luluha ng luluha? Siya nga nagpapawi ng luha mo. Paano ka namang masasaktan? Siya nga gumagamot sa'yo. Bakit sinabing Diyos ay gayon kung hindi natutupad at nagaganap sa buhay mo? Kaya kapag tumawag ka, anong sabi sa kanila? Nung makatapos manalangin, halik kayo dito. Halik kayo. Sa halip na kung anong pagsasabihin ninyo, halik kayo. Manalangin kayo. Panalangin yung lola ninyo. Manalangin tayo. Nakapanalangin kami na 6 doon. Ngayon, nanalangin na kayo. Kung ano dinulog ninyo, ang kinina ninyo yun. At kung hindi ibigay, huwag kayo masaktan. Yun ang sinabi. Mga minamahal, may sakit po ba kayo? Tandaan po ninyo, ang katawan lang ang nagkakasakit. Subalit, maging kaluluwa nyo, kung hindi nyo pahahalagaan, kung hindi nyo painumin, kung hindi nyo pakakainin, lalong may sakit. Tama po ba? Kaya, upang ang sakit ninyo'y hindi nyo pinaghihirapan ng loob, hindi nyo pinagkakasakitan ng kaisipan, abay gamutin nyo sa pamamagitan ng pananalig at tapat na pananampalataya. At kung hindi po kayo gaganon at di nyo yun gagawin, kulang kayo. Dahil kulang kayo, mahina kayo. Dahil kulang kayo, naaawa kayo sa sarili nyo. Dahil kulang kayo, hinagpis ang nasa inyo. Ngunit dahil busog ang kaluluwa nyo at di nauuhaw ang kaluluwa nyo, malakas ang espiritu nyo, hindi kayo gutom, hindi kayo kawawa, hindi kayo maghihinagpis. Sabi ng Panginoon, lumuha ka anak, oo, dahil tao ka. Kung ako'y lumuluha, ikaw pa. Subalit ang luha mo, huwag naman pabalungin mo ito, sapagkat ang bumabalong ang luha ay di totoo. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kapag ikay hindi umiyak, masama din yan. Sapagkat kailangan ang masama ay ilabas. Ang marumi ay ilabas. Kaya yung sasabihin ba't siya umiiyak din? Kailangan. Sapagkat ang Kristo'y lumuha rin. Inilabas niya. Hindi niya pinasok. Inilabas ang sama ng loob, hindi pinasok sa puso. Naunawaan niyo po ba? Kaya, ang luha nilalabas para hindi pumasok ang sama ng loob. Kaya dapat ilalabas. Hindi itatahan sa puso, hindi mananahan sa puso, hindi ikukulong sa puso, hindi ipipinid sa puso, kundi palalabasin. Pagtapos ng lumabas, wala na. Magaan na, maginhawa, at madarama mo, nasa iyo palang Diyos
kilala ka pala ng Diyos, iniiyakan mo'y patay. Ikaw naman ang sabi niya sa'yo, ang kaawaan mo'y sarili mo, sapagkat ang patay ay di na mabubuhay mo, at ang katawan mo'y bubuhayin ko pa, kaya ang sa akin ang sumaiyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayo pong lahat, walang taong nangulila na di lumuha. Walang taong namatayan na di iiyak. Subalit, ang iyak ay sa mata, ang sakit ay wala sa puso. Bakit po nagkagayon ang inda ko? Sapagkat hindi niya kaya. Hindi niya nakayanan. Dahil isang may edad na 83 na sa dami ng pinagdaanan niya, na sa maraming mapagdaanan ng buhay niya, hindi niya na nakaya yon dahil yun ang huling wakas na. Ibig sabihin, kung hindi natakda at wala ka na, hindi mo na makakaya sapagkat wala nang makakakaya nun maliban ang amang susukuan mo ng buhay. Kaya napakahalaga ng salita, napakahalaga ng aral, sapagkat pawang katotohanan, ang salitang banal ay nagbibigay buhay, at kung hindi ito magbibigay buhay sa iyo, paano kilala ang Diyos mo? Paano kang sumasa Kanya? At paano ika'y nasa Kanya? Kaya, sulong, umiyak ka kung kailangang umiyak. Sulong, sumigaw ka kung kailangan sumigaw. Subalit ang sigaw mo't iyak, huwag sa galit, huwag sa hinanakit, huwag sa pagdaramdam. At lalong huwag sa hinagpis, kundi sa pasasalamat, sa galak, at pagsusumamo. Buhay po bang Diyos? At kapag naibigay mo na yung luha mo, at hindi pa tumitigil ang mata mo, hindi ka totoong anak ng Ama. Sapagkat kapag nagpatuloy ang mata mo sa pagluha at natigang ng tubig ang mata mo, abay bulag ka. Tama po ba? Kaya, kailangan, wag mo namang pabalungin ang luha at baka matigang ang mga mata. At lalong huwag mo namang pigilin ang luha kung kailangan papatakin, baka magbara. Kaya ano man ang dapat ilabas, ilabas, at ang dapat ipasok, ipasok, upang makabuti sa katawan ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya dahil hindi ka Diyos, dahil hindi ka Diyos, dahil hindi ka Diyos, lahat hindi Diyos, tandaan nyo may kahinaan, may karupukan. Kaya ikaw bilang taong may kahinaan, kanino ka hihingi para lumakas ka? Ikaw taong marupok, kanino ka hihingi? Sa bumuhay sa'yo, huhugot ka ng lakas sa Kanya, huhugot ka ng tatag sa Kanya, hihingi ka ng tibay, hihingi ka ng tatag, at kapag humingi ka, tanggapin mo. At kapag tinanggap mo, mararamdaman mo, mawawala yung nararamdaman mo. Ngunit kung humihingi ka, hindi mo inaangkin at di mo tinatanggap, huwad ka. Ba't nanalangin ka pa? Pinahirapan mo pang lumuhod ang sarili mo, ang tuhod mo. Pinahirapan mo pang bumukang bibig mo. Pinahirapan mo pang lumuha mata mo. Sinabi mo na sa Diyos mo, Panginoon, kunin mo ng kahinaan ko. Panginoon, kunin mo na kahirapan ko. Panginoon, kunin mo na yung nararamdaman ko. Hindi mo naman pala binigay. Ibigay mo para maramdaman mo na kinuha niya, mababago ang pandama mo. Buhay ba ang Diyos? Pagkatapos hihingi ka, Panginoon, pag ginhawahin mo ko, Panginoon, pagalakin mo ko, iniisip mo yung namatay. Iniisip mo yung mahirap ka. Iniisip mo may sakit ka. Giginhawa ka ba niyan? Matutuwa ka ba niyan? Sinong natuwa sa iniisip niya yung buhay niya? Sinong natuwa sa iniisip niya yung namatay? Wala. Anong ginawa mo? Ba't humingi ka pa? Kapag hiniling mo yon, isipin mo yung Diyos mo. Isipin mo yung tagapagligtas mo. Isipin mo may gagawin siya sa'yo. At kapag inisip mo siya, nababagong isip mo, nababago ang kalooban mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano ba naman kung sa oras na ito ay may gawain kahit inuuko lang para sa sarili sa Kanya? Sabi ng Panginoon, ang makabubuti aking gagawin at ang aking gagawin kung makabubuti man din makikinabang ang sa akin. Buhay ba ang Diyos? Subalit,
Kailanman hindi mo kailangang bantayan maghapon magdamag ang patay. Hindi mo na yan mababangon. Hindi mo na yan maititindig at lalong hindi mo na yan mailalakad. Kaya ikaw ang tumindig, ikaw ang bumangon, ikaw ang lumakad sa tamang daan, sa tamang tuntunin at nang makita mo ang Diyos na lumilingap sa buhay mo. Buhay ba, Ama? Kaya, patay eka hindi na ginalang. Bakit eka nagsasalitang gayon? Ba't eka, bakit? May magagawa ka ba sa patay? O sa buhay may magagawa ka? Mangaral ka sa patay, di ka maririnig. Mangaral ka sa buhay, ang makikinig, makakakuha. Sa makatwid, patay at buhay, mapaglilingkuran mo kung nasa Ama ka. Ngunit kapag ikay nasa pagkatao, hinagpis ka, lingkod ka sa patay, hindi ka naman makabuhay. Ang salita ng Ama'y makabubuhay. Ang salita ng Ama'y buhay. Kaya't sa buhay ka manalandakan at huwag sa patay, sapagkat ang Ama ay para sa buhay, hindi para sa patay. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, mga minamahal ko, yamang kayo'y naririto at tunay na ang Amang hinahanap nyo at nais magsigaling kayo, huwag ang tao hanapin nyo, huwag ang taong masdan nyo, huwag tao pakinggan nyo, kundi ang hanapin nyo ang hindi nyo nakikitang Diyos nyo, ngunit nagbibigay hangin sa inyo, nagpapasikat ng liwanag sa inyo, at bumalangkas ng katawan nyo. At kapag siya'y nasumpungan nyo, nadaman ng puso nyo, nakilala nyo salita niya, buhay kayo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat mamatay man ang lupang katawan mo upang isuko mo na at ibalik sa alabok na pinagmulan mo, ngunit may buhay na walang hanggan ka pa rin. Kaya hindi natatapos ang kaloob ng Ama sa iyo at di ka nagwawakas sa buhay mo na wala lang ang katawan lupa mo, ang kaluluwa mo'y buhay sa buong panahon. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may kulang ba ang Diyos? Nagkukulang ba ang Diyos mo? Ikaw ang nagkukulang. Ikaw ang may kulang. Hanapin mo ang kakulangan mo at pagkukulang mo at ibigay mo sa Kanya ang buhay mo nang siya ang magpuno sa lahat ng di mo kayang punuan at ituro niya ang paraan kung ano ang paraan para mapunuan mo ang lahat mong pagkukulang at kakulangan sa pananalig, pananampalataya mo at pag-asa sa Kanya. Doon, sa di mo namamalayan, lumilipas ang araw mo, natapos ang magdamag mo, bakit? Mayroon kayong pinangungulilahan. Nakakatawa ka. Nakakapagsaya ka. Hindi humahalakhak, hindi tumatawang sumisigaw, kundi nararamdaman ng puso mo kahit di ka kumikibo, kahit di ka magsalita, sapagkat nasa puso mo ang kaaliwan na binigay ng Diyos na tinatawagan mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayo, mapuspos kayo, nagsigaling nawa kayo sa inyong pananampalataya at tumibay tumatag upang ang buhay na pag-asa patuloy na sumainyo. Pagpalain kayo. May sakit pa ba kayo? Mahina pa ba kayo? Nanghihina pa ba kayo? Nalulungkot pa ba kayo? Katulad mo kahit umiinom ka ng gamot, nandyan pa rin ang sakit, ano? Pero nararamdaman mo yung lakas. Ibig sabihin, sa kabila ng may sakit ka, may nagpapalakas. Huwag mo siyang aalisin sa puso mo at huwag mo siyang dudumihan ng isip mo. Alin ang dapat gawin para huwag marumihan? Tanggapin ang aral niya, kilalanin ang salita niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung mga nananabik sa kanyang salita, hinahanap araw-araw, gustong mapakinggan, gustong mabasa. Subalit yung nananabik sa pagkain, hinahanap pagkain ng tiyan. Ang nananabik sa paglalaro, hinahanap ay pagkalaro, mga kalaro at paglalaro ng kung ano-ano. Ngunit ang nananabik sa kabanalan at nananabik sa pagpapakabanal, ang nananabik na makilalang Ama at pinananabik ang madamang Ama, walang hahanapin kundi ang sa kanyang aral, banal na salita. Sa inyong lahat, pagpalaid kayo. Hindi lang pagpapalang material, pagpapalang pisikal at espiritual. Iyan ang mahalaga, makamtan ng tao. Pagpapalang espiritual,
na kung nasa iyo ito, para ka ng maraming kayamanan kapag ang inimpok mo'y kayamanang pang langit. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo nawa ang kapayapaan, hindi sa damit ang kabanalan, hindi sa isusuot ang pagpapakabanal, kahit ikay nakasuot na kapanyapak ka na ang suot mo'y gunit-gunit. Sabi nga ng Espiritu, kahit ako'y damitan ng napakagarat, napakaganda, kung ito'y pinanlimos mo, hindi kusang binigay, hindi ko gugustuhin. Subalit kung bukal at ako'y dadamitan, kahoy lamang, ang Espiritu ko'y nag-uumapaw sa kagalakan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mapapalad kayo. Sabi ko nga, Panginoon, nakakaya po sa aking mga kapatid. Katatapos lang ng paghandog nila na ito. Eto na naman, hinahandugan na naman ako. Ituran mo sa kanila. Magalak silang naghahandog, mapalad silang nagbibigay, kaysa silang binibigyan dahil nangungulila. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kaya salamat sa inyo. Pinupuri ko ang Diyos. Pinasasalamatan ko na patotohanan kapag ang gawain ay kabanalan at ang sinatanggap mo'y banal. Sa oras ng kagipitan, sama-sama kayo, kupunan kayo ng katotohanan, nandyan ang kagalakan. Pagpalain kayo. Magandang umaga po sa pahapon ng ito. Araw ng Martes, hindi hapis, kundi galak at tuwa. Dahil bawat araw, walang masama. Lahat ng araw mabuti, masaya at maganda kapag ang Kristo ay kasama. Pagpalain po kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tatanong? Wala rin akong tanong? Tayo na po. Kung anong gusto nyo gawin, gawin nyo. Salamat po, mahal na Apo, sa mga ibinahagi mo po nung nagbibigay sa amin ng pagtitibay. Ngayon naman po ang ibinibigay ko upang magpayag si kapatid na Ana, magbibigay po ng announcement. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Mga ilang paalala lamang po. Bukas po, ikalawang Miyerkules ng buwan, ay magkakaroon po tayo ng regular mass sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon. Para po sa ating mga kapatid na alagad, all white po ang ating kasuotan. At para naman po sa ating mga kapatid mula sa iba't ibang chapters, Divine Mercy Shirt, maong pants, or any white na damit po. Inaasahan po namin ang iyong pakikiisa at pagdalo sa nasabing misang pasasalamat. Sa araw naman po ng Huwebes ay ang atin pong paghahatid sa huling hantungan ng ating minamahal na Indang Paring, ang ina po ng ating minamahal na Apo Conching. Sa ganap po na ikapito ng umaga, magkakaroon po tayo ng pag-aalay ng mga bulaklak. At kung lulubin po ng Panginoon na makakuha tayo ng pari, sa ganap na ikawalo ng umaga ay gaganapin naman po ang tinatawag nating funeral mass. Para po sa ating mga kapatid na alagad, ang kasuotan po ay Thursday uniform, kahit ano pong pantaas. At para naman po doon sa may kipaglibing, puti po at maong or Divine Mercy T-shirt. Maraming salamat po. Pagtatama lamang po. Siyempre po yung mga pamilya o mga mahal, kamag-anak ng Nanay Indang Paring, ano po, kung ano pong kasuotan, puti po, kung wala po kayong puti, kung ano pong kasuotan na meron kayo. Ano po, mahal na Apo na po. Sa mga kapatiran po, Divine Mercy T-shirt, kung wala po, puti. Doon po sa makipaglibing ng mga kamag-anakan, kung ano pong kasuotan na komportable po kayo. Gayon din po sa banal na misa bukas. Pero kung may puti naman po kayo, mas mainam po. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ngayon naman po ang tinatawagan ko ang aking mga kapatid na koro upang mag-alay ng awit.
Okay po. Karagdagan po kasi po, kanina po mahal na apo, kahapon hanggang kanina bago ako pumasok mala po, under negotiation po yung mass ngayon. At salamat po sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng mass mamayang alas 5 ng hapon. Dito po, funeral mass po yun, para po kay Inda. Sa ganap po na ikalima, ang ating pong pari, mahal na po ay seminarian priest, magmumula po sa Malolos, si Father Che. Nakausap po na po ni kapatid na Ruby. Kaya mamaya pong alas 5, kita-kita po tayo. Maraming salamat po. Doon po sa mga kapatid nating nais mag-alay ng panalangin, welcome po kayo kahit anong oras po ninyo nais na mag-alay ng panalangin. Ano po, open naman po. Salamat po.